Well, una, gusto ko i-emphasize na ang DSWD sa instruction ng ating Pangulo ay tutulong at tutulong doon sa mga namatayan, mga nasaktan, pati na rin yung mga naka-temporary na evacuate. Kanina umaga magsama kami ng Presidente sa isang evacuation center sa Las Piñas at agad niya nga akong pinapunta dito para una sabihin sa mga naapektuhan na huwag sila maglala. Ang worry kasi kanina ng mga namatayan, saan kukunin yung panglibing, saan yung next step nila, saan sila titira after. So ang sabi ko nga kay Mayor Magalong, LDSWD na ang mag-shoulder ng gastos sa pagpapalibing, and then we're extending rental assistance kasi nung sinamaan ako ni Mayor sa loob, obviously hindi talaga sila makakabalik, mapanganib. So mayroong programa yung DSWD na rental assistance para maiwasan ang ating mga pamilya na mapilitan tumira sa kung saan-saan, lalo na sa lansangan. Now the next step, I'm sure the Mayor, nag-uusap ka ni Mayor Benji, pares kaming galing sa local government, so we speak the same language na the next step is finding permanent relocation or permanent housing options para sa mga pamilyang apektado. Obviously, hindi sila pwedeng tumira sa evacuation center na matagal katulad nito kasi may mga buhay sila. So alam ko, ina-arrange na ni Mayor Magalong yun. But for the time being, yung transitional, kami muna ang sasagot nun. Manageable naman yung mga bilang ng pamilya. Now, sabi ko kay Mayor Magalong, ba't hindi sa Rizoing? Sabi ko nga na na-miss ko bigla maging mayor sa isang dako, pero alam ko na kaya-kaya niya yan because he understands the terrain and the culture here in Baguio. Maraming gagawin, pero ang assurance namin sa hanay ng Pamahalang Nasyonal, tutulungan namin ang Baguio Local Government Unit to make sure na hindi lang yung response ngayon, but yung long term kung ano yung gagawin. I may not be from DPWH, but I understand that sabi ni Mayor Magalong, si Sec Vince is coming already to assess what engineering solutions will be done to prevent such from happening. Christine, yung assistance, rental assistance, magkano per family? I don't want to disclose the amount kasi market scoping pa kami. Ibig sabihin, kakausapin pa natin muna yung mga potential na pagtitirahan. Siyempre, commensurate o ibig sabihin yung amount na itutulong ng DSWD yung makakatulong. Hindi yung parang binigay lang yung amount without really assessing ano ba yung pangangailangan. Lahat naman ng tulong ng DSWD pag ganitong mga krisis, yung social workers intake ang importante. At yung pakipag-ugnayan namin, nandito rin yung local social welfare office ng Baguio City, yung intake nila, yung intel na makukuha nila, yun ang maging basihan na moving forward per family. Iba pa kasi, you have to remember, may mga pamilya na may kamag-anak, so maaaring makitira muna, tutulungan lang natin ang bahagya. Pero meron yung talagang wala namang kamag-anak, wala na rin babalikan, so yun yung full rental assistance. Gaano katagal itong tulong na ito na ibibigay? Sabi nga ng Pangulo natin, for as long as hanggang makatayo sila sa mga paa nila ulit, hanggang makabangon sila muli. May immediate assistance tayo po sa Yan, nagdala naman tayo, nung sa araw pa yan, yung mga social worker natin, umiikot na to assist. But may dala kami kaninang pauna ng mga financial assistance na tigsa 10,000 doon sa mga namatayan. And then yung sa hospital naman natin, ganun din, yung nasa hospital na victim natin, na mother. It goes without saying, yung binigay natin cash assistance, pauna yun para sa mga gastos nila everyday kasi naantala yung kanilang mga livelihood, so wala silang pagkukunan. Pero yung pangbayad sa hospital, yung pangbayad sa burial, lahat yun aakuin na ng DSWD. Dito sir yung sa... may iba pa po bang parte ng Cordillera na pupuntahan po kayo? Wala. Actually, to be honest with you, all eyes nakatingin kami doon sa mga binaha na area because of Maymay, Luis, and the Habag and Hans Habaga. Pero nung nabalitaan namin yung landslide, talagang we dropped everything muna. Not without saying na hindi namin inaasikaso yung mga naging biktima sa Central Luzon, sa Southern Tagalog. Pero important kasi itong landslide kaya nga naakasan tayo ng Pangulo ng umakyat dito sa Baguio. Ito lang yung main purpose natin, and after this meeting, upuan ko yung mga social worker namin, yung regional office, to make sure na yung anong man mga commitments ay magawa ka na.